So mga idol, ito yung share natin sa ating hopya. Ano nga ba yung mga sangkap sa paggawa ng hopyang ubi na maganda yung kanyang quality, malambot at napakarupok niya na balat. So yan mga idol, no, yun ang share ko sa inyo kung ano yung mga sangkap, magandang mga sangkap para sa paggawa ng ating hopyang ubi. So kung gusto nyo itong ganitong video, panoorin nyo lang yung ating profile page, at saka para sa mga iba pang recipe, panoorin nyo lang ating YouTube channel, Simpleng Panadero. So yan mga idol, napakaganda nito. Ito yung unang procedure mga idol, no? Meron tayo dyan 1 kilong first class. So ang unang gagawin natin dito is gagawa tayo ng ating upper dough. Tapos 1 cup ng tubig, 1 cup din ng oil. Bali yung cup na yan is katumbas siya ng 1 lata ng ibap. So i-mix lang natin. Naglagay din ako dyan ng asin, no? Huwag kalimutan yung asin kasi yan nagpapalasa talaga sa mga recipe natin. Tapos pag na-mix na siya, pag nabuo na siya ng gaya nito, mas ibalot natin siya sa plastic. So depende rin sa inyo, basta sa akin binabalot ko sa plastic kasi mas mabilis siyang nabubuo o nagpo-form yung ating pabalat. So pangalawang step natin na ito yung filling naman ng ating ube. Meron tayo 1 kalahating third class, 1 kilong asukal. So bali yung procedure ko dito is pinaghahalo ko yung asukal at saka yung ating harina. So ayan mga idol, hinalo ko lang siya dyan. Ganito lang ang ginagawa ko para iwas kunat na din siya. Pag ganito kasi mas para sa akin lang mas maganda. Tapos naglagay din ako ng kalahating kilong kamote. Ito yung maganda rin para sa hopyang ubi or ubi talaga kaysa doon sa harina lang. So naglagay din ako ng food color ubi, tapos flavoring. So ayan mga idol, no, naglagay tayo ng flavoring, tapos 1 cup ng tubig. Yan, bali dito tubig lang gagamitin natin. Tapos naglagay din tayo ng 1/4 teaspoon ng asin. Tapos yung yung margarine natin, taas-taasan lang natin. Bali 250 grams yung margarine natin para mas malambot yung ating filling talaga pag naluto. Nakatulong din siya para maging malambot yung ating tinapay. So i-mix lang natin mga idol, no, pag ganito na siya, nabuo na. So kung malagkit siya, pwede kayo maglagay ng mantika. Sa akin naman is okay naman siya. Malambot lang siya pero hindi naman siya dumidikit, no? Tamang-tama lang yan para sa akin. So kung pag nalalambutan kayo ng ganyan, pwede pa naman kayo magdagdag ng harina or mag-add ng oil para hindi siya didikit. So ayan mga idol, ito na nga yung ating pabalat. Tanggalin na natin sa loob. Kung mapapansin nyo is lumambot na siya at parang nabuo na siya. Dahil pag inihila natin siya, parang hindi na siya napuputol. So binilog ko lang din siya ng pagganon. Ang tawag niyan is gaya nga na sinabi ko kanina, is ito yung ating upper dough. Ito yung pang-ibabaw na pabalat ng hopya. Sa mga hindi nakakaalam, dalawa kasing klase ang pabalat ng hopya. So meron tayo dito 100 grams na third class flour. Yan. Tapos maglalagay tayo ng margarine. Bali yung margarine natin dyan is 75 grams. Mimix lang natin. Ang tawag naman ito yung inner dough. Ito yung pang-ilalim na linalagay dyan sa pabalat para maging malutong yung hopya. Pwede rin kami gumamit ng lard. So ang ginamit ko dito is margarine kasi mas mabango yung margarine, no? Ang lard okay din naman. So sinubukan ko lang to kasi may nakita ako na video, shout out pala sa iyo idol. Ang ginamit niya is margarine, sabi niya mas mabango daw. Nasubukan ko na ito isang beses, mabango nga siya nang gumawa ko ng hopyang baboy. Kaya ginamit ko siya dito sa ating hopyang ubi. So kung mapapansin nyo is kinakamay lang talaga natin yan kasi pag hirap talaga gumalaw pag nakagwantes tayo kasi hindi tayo sanay. Sa mga nagagwantes kasi
pag maliitan lang talaga yon, mga kalahati, 1/4 lang kasi yung ginagawa nila. Pero pag ganito na maramihan ay hindi talaga kinakayang nagagwante. Sinusubukan ko na yan dati na magwantes, pero mahirap talaga mag-alaw mga idol, no. Sana maintindihan nyo kasi mabilisan talaga yung paggawa natin dito kasi marami tayong ginagawa. Hindi naman natin gusto na maubos yung oras natin. Kopya lang yung nagawa natin kasi malugi naman tayo sa renta natin. Basta siguraduhin lang malinis yung kamay, laging naghuhugas ng kamay, saka paalala talaga yung kuko. Kung magtatanong kayo, dati nag-seminar talaga tayo about dyan sa food handler, no? Yung food handler, dati nag-seminar tayo dyan. So, yung mga procedure ng kalinisan. So, ayan mga idol, pinalapad ko nga lang siya ng ganon. Ito yung nakaganda pag binalot natin ng plastic kasi pag ginamitan nyo na ng parilya is malambot na siya. So, madali lang siyang pakinisin kasi nga parang nabuo na siya. Yung parang pag hinila mo, hindi na siya agad napupunit. So, patuloy lang tayo dyan mga idol. Yan, baston lang natin siya. Pagkatapos nating palaparin, ibaston na natin. Tapos, yan, hiwain lang natin siya. Tapos, tuloy-tuloy lang natin hanggang matapos yung ating pagbaston dyan sa ating pabalat. So, ayan mga idol, ganun pa rin, same pa rin yung pagbaston. Depende naman yan yung mga idol kung pwede nyo yan ibaston ng 2 piraso lang, tapos palakihin nyo na lang din ulit. Tapos pag puputulin nyo na, pwede nyo siya paliitin. Sa paggawa naman ng pabalat ng hopya, ay pwede rin to gamitan ng dough roller. So sa atin is hindi na kasi ito ay procedure, ito ay pabilisan lang ng paggawa. Kumbaga direct lang talaga to siya. Wala na to daming mga kimi-kimi, basta gawa lang siya tapos luto, ganun lang. Kasi nga naghahabol nga tayo ng oras lagi, no? Kasi isa lang ako dito ang gumagawa. So pagkatapos nga nito ay binalot ko din siya ng plastic para lumambot siya uli, para umalsa uli. So habang gawa nga ako dyan, nagpapaalsa ng ating pabalat, ay naglinis muna ako ng mga tray ko na gagamitin. So kung mapapansin nyo yung mga tray natin is medyo mga luma na. Matagal na kasi yan mga idol. So ayan, pagkatapos ko doon ay binalikan ko na nga siya. Pinaalbali, nakahinga siya ng mga saglit lang naman, 3 minutes o mga ganon. So ayan, basta importante, malambot na siya. At saka, gaya nga na sinabi ko, mas maganda balutin nyo siya sa plastic para mas mabilis siyang mag-form yung ating pabalat. So putulin lang natin siya ng nasa 20 grams. Yan, patuloy lang natin hanggang matapos. Putol natin. So yan mga idol, tuloy lang natin sa pagputol. Ganito lang siya. Hindi na natin kailangan gumamit ng timbangan, basta tsantsahin na lang natin na hindi rin tayo lugi sa ginagawa natin. Importante mag-posting tayo para hindi tayo lugi. Bali yan, ang inabot yan is 120 piraso yan. Kasi binibilang talaga natin yan habang nagpuputol tayo. Basta hindi kayo bababa sa 100. Kailangan na ganun ang putol nyo dyan. So pag ganun, 120, pwede naman kung may maliit, babawasan pa natin yan, dadagdagan natin. Hanggang maabot na lang siya ng mga 115, 110, ganun ang finish dyan. So yan mga idol, nag-umpisa na nga tayo sa pagbalot ng ating hopyang obi. So kung magtatanong kayo kung ano yung mga sangkap dito para maging maganda yung quality, siguro wala naman lang special na sangkap dito, maliban na lang kung maglalagay kayo ng kamote o na ubi, kamote na ubi, tapos sa ubi talaga. Parang yan lang naman kasi ang kadalasan talaga ginagamit yan is harina lang, tapos food color or food coloring or flavoring. Minsan nga walang flavoring, food color lang na ubi. Kaya hindi masyadong quality yung hopyang obi.
Pero pag linagyan nyo ng ubi or natural na ubi, is magaganda yung kanyang quality. Iba talaga yung kanyang lambot. Subok na talaga yan mga idol, no? Kasi nung masukan pa tayo doon sa isang kampo dito sa Metro Manila, itong hopya natin ay kung saan sana ito nakarating. Kung tatanong kayo, nakarating na talaga ito ng US na hopya natin, no? Sa mga matataas na opisyal na nagre-retired, bumibili ito sila ng maramihan, at pag nag-retired kasi sila is may mga bakasyon yun sa ibang bansa. Kaya ito yung binibili nila dati sa amin, or kaya banana bread. So naglagay nga ako dyan ng ating sesame seeds, tapos nagpainit tayo ng oven. Bali ang init ng ating oven dito mga idol is nasa 350 Fahrenheit. Tapos naluto natin siya ng 15 minutes. So ito na nga siya naluto na mga idol. Yan mga idol, ito na nga yung finished product ng ating hopyang ubi. So napakaganda ng kanyang quality. Ayan o, napakalambot. Saka yung balat niya, ayan o. So yan, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Kung bago ka pa lang dito sa ating page, huwag mong kalimutan follow and share, like na din. At saka